Alright, what's up mga kaduo? It's Brian again of Kid and Dad Motovlog, and beside me is something very special. Ayan, na kaka-acquire lang natin yan recently lang, and this is just the second time na ni-ride natin siya dito sa expressway yan. So as you can see, nandito tayo sa kilometer 23. Ayan, sobrang ganda ng weather, kaya tinake advantage na namin ni Kid, siya yung nagka-camera ngayon, para makapag lunch kami, and at the same time test out ulit natin itong 899 Panigale, and mabigyan ng first impression review. Ayan, so ano nga ba yung mga likes and dislikes ko dito sa motor na to? So itong video na ito will be very opinionated lang, and nothing very technical. So hindi natin pag-uusapan yung specs nitong 899 Panigale. Instead, pag-uusapan lang natin yung aking personal opinion based dun sa 2 rides pa lang na short rides. Yan, kilometer 23 lang, at yung isa is doon naman sa may Balagtas. 3 na. Nag-ride ako na isang gabi. Dito, ano rin ako, hanggang Balagtas galing. So, things na mga nagustuhan ko dito. Number 1 is yung kanyang weight. Yan, napakagaan itong bike na to. And hindi ako napagod, hindi ako nakaramdam ng fatigue sa paggamit ko sa kanya. Though, like what I've said, ano lang siya, short ride. So tingnan natin in the future if ganun pa rin yung mararamdaman ko, if comfortable pa rin siya kahit sa long ride. Yan. Number 2, yung kanyang power band. Ayan. So since it's only an 899 cc, yan, from our previous bikes, yung RSV4, which is a liter class, hindi ko compare natin, sobrang mas nag-enjoy ako dito.
Bakit? 899cc lang. So basically, mas nag-enjoy ako sa kanya kasi I'm not very much weary or worried about how I open up the throttle kasi hindi siya ganun ka wild sa mukha ng RS-V4. So with this, nalalaro-laro ko siya. I can even redline this and I can use all the gears. Yan. So nagagamit ko hanggang 6 na redline ko. Unlike sa RS-V4 natin na primera pa lang yung disco, pagka ni-redline mo malalaglag yung puso ko. So ayun lang, syempre yung RS-V4 may power talaga yun. Sobrang na-miss ko rin yung power nun. However, on day-to-day usage, I'm going to choose this one. Yan, sobrang enjoy siya sa city ride, even sa expressway, sa highway. Hindi ka mabibitin sa kanya. If you want to do a chill ride, you can have a chill ride with this one. If you need some power, this one also is packed with serious power. Yan, hindi naman siya lacking. And yun yung number 2 na nagustuhan ko sa kanya. Number 3, siguro syempre yung brand, no, is the Ducati. Yan, alam naman natin na pangarap to ng lahat ng rider. Hindi naman lahat, siguro may paila nila na hindi naman fan ng Ducati, pero in general ito talaga yung pangarap ng mga ng mga nagmo-motor yan. Parang ito yung pinaka peak na ng journey sa motor ng lahat ng ng rider yan. So ayun, tatlong bagay yun na nagustuhan ko sa kanya. Isip pa tayo ng iba. Syempre yung looks, yan yung number 4. Pakita mo na. Yan. Syempre yung looks, exotic. Ayan. Parang ka nakakita ng rare na kabayo sa kalsada every time na nakakakita ka ng Ducati. So sobrang ganda niya. Sobrang angas talaga ng forma niya. As in, so far sa lahat ng mga naging bikes na minikid, ito yung pinaka pogi para sa akin, pinaka maganda para sa akin. Ayan. Ano pa ba? Nakakaapat na tayo, no? 5 siguro is yung tunog niya. Yan. Ang tunog nito napaka-exotic. However, ang masasabi ko is hindi siya para sa lahat. Yan. Hindi siya magugustuhan ng lahat. Iba yung tunog niya. May mga rider kasi na mas prefer nila yung tunog ng inline 4 flat plate, yung mga screamers. Yan. So this one, B-twin ito at ang kanyang sound signature is brusco, macho, parang yung mga muscle car. Yan, yun yung tunog niya. And yun nga sabi ko, hindi lahat ng rider ay magugustuhan yung tunog niya. Pero surprisingly, sobrang na-inlove ako sa tunog niya. Actually, honestly, hindi lang dahil ito yung bike natin ngayon, kaya sasabihin ko na mas gusto ko yung tunog nito doon sa previous bike ko na yung RS-V4. Yung RS-V4 have a tendency of having a similar sound like an inline a parallel twin cylinder engine. Yan. Parang mas malayo pa nga yung tunog nito sa pagiging twin cylinder compared dun sa RS-V4. However, yung RS-V4 nagtutunog parallel inline twin lang siya kapag mababa yung niya, yung RPM niya. Pagka ni-rev mo na si RS-V4 is pumipino na rin yung tunog niya and gumaganda na rin. Ayan. Pero ito, right after starting, kahit low RPM, sobrang ganda na kagad ng tunog yan. Pakinggan natin, testing natin na mabilis lang.
punta naman tayo sa hindi ko nagustuhan sa kanya. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, isang bagay lang. Sobrang disappointed ako. Ang hindi ko sa kanya nagustuhan, lahat ng dadaanan mo nakatingin sa'yo. Ayun, so yun lang yung hindi ko nagustuhan sa kanya. So, kapag ganitong kagandang bike yung dala mo, lagi kang center of attraction. So, everywhere I go, everywhere me and Kid go, sobrang lahat ng tao nakatingin talaga sa'yo. So, minsan nakakailang na talaga siya kasi especially pag yung kunyari nasa stoplight, ayan, lahat ng katabi mong motor, even yung mga kotse, nakatingin lahat sa'yo. Ayan. So, yun lang yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Ayun lang. Right, so, yan, siguro after quite some time, siguro after mga 1 month or let's say 2 months of usage, let's go back, revisit, and bigyan natin ng proper review. Gawa natin ng proper review. Yung sama na natin yung mga specs niya, yan, kung ano yung mga parts na nakakabit sa kanya, kung ano yung mga features niya, ayan, performance, and everything about it. So for now, yun lang muna. It's gonna be just a short review or a first impression review based lang din sa ating mga short rides, and hope na gustuhan nyo po, and if may questions lang po kayo, just comment down below, and sasagutin ko po as the best as I could. Yan. So again, it's Brian again, and si Kid nandiyan po, siya po yung kumukuha ng ating video. So nandito po ulit tayo sa kilometer 23 Petron, Marilao. So see you in the next video. It's Brian again of Kid and Dad Motovlog. Peace, love y'all.